5 taon siyang nakulong. 5 taon ng buhay niya ang nawala. Pero ang mas nakakagulat, kahit napawalang sala na siya ng korte, hindi pa rin natapos ang parusa. Dahil paglabas ni Karen Bordador sa kulungan, panibagong laban naman ang naghihintay sa kanya. Ang paghuhusga ng lipunan. Si Karen Cortez Bordador ay ipinanganak sa Makati at anak ni Wilfredo at Nori Cortez Bordador. Nagsimula siya sa modeling at entertainment bago naging radio DJ sa Monster Radio RX 93.1 bilang DJ Karen. Mula rito, lumawak ang kaniyang career bilang TV personality, events host, entrepreneur at social media personality. Pero noong August 13, 2016, biglang nagbago ang lahat. Naaresto si Karen kasama ang noon niyang boyfriend na si Emilio Lim sa isang drug operation sa Pasig. Kinasuhan sila kaugnay ng possession at sale ng illegal drugs. May mga nakumpiskang kontrabando sa condominium unit kung saan isinagawa ang operasyon. Pero mula pa noong una, iginiit ni Karen na wala siyang kinalaman sa illegal drug activities at naroon lamang siya sa condominium. At dito nagsimula ang halos 5 taong paghihintay. Mula sa microphone at spotlight, bigla siyang napunta sa likod ng rehas. Nawala ang trabaho, kalayaan at normal na buhay. At ang pinakamasakit, walang kasiguraduhan kung kailan siya makakauwi. Sa loob ng Pasig City Jail, naranasan ni Karen ang realidad ng buhay ng isang person deprived of liberty o PDL. Kinailangan niyang masanay sa ibang klase ng pamumuhay, malayo sa kaniyang pamilya at sa mundong nakasanayan niya. Hindi siya nagpatalo sa kulungan pero hindi rin naging madali ang 5 taon niya roon. Hinarap niya ang siksikan, hirap sa araw-araw, pangungulila sa pamilya at walang kasiguraduhan kung kailan siya makakalaya. Doon niya mismo nakita ang kakulangan sa pagkain, gamot at pangunahing pangangailangan ng mga PDL. Mga problemang hindi niya basta nakalimutan paglabas niya. Samantala, sa labas ng kulungan, hindi rin naging madali ang sitwasyon. May mga taong agad siyang hinusgahan. May mga bumatikos. May mga naniwalang guilty siya bago pa man matapos ang proseso ng korte. Mabilis kumalat ang mga headline at opinyon ng publiko. Pero patuloy na ipinaglaban ni Karen ang kaniyang innocence. Hanggang sa dumating ang Hunyo 2021. Ito ang araw na matagal niyang hinihintay. Pinawalang sala ng Pasig Regional Trial Court Branch 151 sina Karen Bordador at Emilio Lim sa mga kasong may kaugnayan sa drug operation. Sa desisyon ng korte, nagkaroon ng reasonable doubt sa guilt ng mga akusado. May mga hindi pagkakatugma sa testimonya ng mga saksi at may CCTV evidence na naging mahalagang bahagi ng depensa. Matapos ang halos 5 taon, malaya na si Karen. Pero dito nagsisimula ang isang malaking irony sa kaniyang kwento. Akala mo kapag lumabas ka ng kulungan, tapos na ang lahat. Pero para kay Karen, hindi pa pala. Dahil may isang bagay na mas mahirap takasan kaysa sa selda, ang stigma. Pagkalaya niya, akala niya tapos na ang laban. Pero doon pala nagsimula ang panibagong hamon, ang muling pagbuo ng career at ang pagharap sa stigma ng nakaraan. Noong 2026, ibinahagi ni Karen ang mga silent battles niya. May mga project na biglang kinansela at commercial na natapos na niyang ishoot pero hindi na inilabas. Napawalang sala na siya pero tila hinahatulan pa rin siya ng ilan. May mga mapanghusgang komento ring kumakalat tungkol sa kaniyang nakaraan na para bang ang pagiging dating detainee ay sapat ng dahilan para questionin ang kaniyang pagkatao at kakayahan. At masakit iyon. Dahil matapos mong lumaban ng 5 taon para patunayan ang iyong sarili sa korte, paglabas mo, kailangan mo pa ring patunayan ang sarili mo sa ibang tao. Pero hindi siya sumuko. Bumalik siya sa hosting, entertainment at content creation at naging bahagi ng Star Magic. Noong 2021, muli siyang napansin ng publiko bilang celebrity housemate sa Pinoy Big Brother, Community Season 10. Dito nakita ng publiko ang ibang Karen Bordador. Hindi lamang ang babaeng dati na nasa headlines dahil sa isang drug case. Hindi lamang ang dating detainee, kundi isang masayahin, energetic at positibong babae na may sariling personality at kwento. Pero hindi rin naging madali ang kaniyang PBB journey. Sa loob ng bahay ni Kuya, mas nakilala siya bilang Miss Brightside ng Makati. Masayahin, positibo at maalaga sa kaniyang mga housemates. Ibinahagi rin niya ang kaniyang pinagdaanan sa kulungan, kabilang ang hirap ng pagkakapiit, at kung paano niya piniling manatiling matatag. Nakaranas siya ng nomination
at kalaunan ay na-evict kasama si TJ Valderrama sa isang double eviction. Hindi man siya naging big winner, mas nakilala ng publiko ang tunay na Karen, hindi lang ang babaeng nasa headlines kundi ang taong marunong bumangon at magbigay ng pag-asa sa iba. At pagkatapos ng PBB, mas lalong naging emotional ang kwento ni Karen nang isadula sa maalaala mo kaya ang kaniyang pinagdaanan. Si Kayla Estrada ang gumanap bilang Karen at dito mas nakita ng publiko ang hirap ng 5 years na pagkakakulong niya. Maraming manunood ang naawa at humanga sa kaniyang katatagan, pero kasabay nito, may mga taong nagduda at patuloy na bumatikos sa kaniya. Sa isang palabas, muling nabuhay ang kontrobersya, pero para kay Karen, isa rin itong pagkakataong maipakita sa publiko ang kaniyang panig at ang tunay na sakit ng kaniyang pinagdaanan. Pero hindi doon nagtapos ang kaniyang comeback. Nagpatuloy si Karen bilang TV at events host, lumabas sa Can't Buy Me Love at naging aktibo bilang vlogger at content creator. Unti-unting binubuo muli ang career na minsang nawala sa kaniya. Pero higit sa career, naging misyon ni Karen ang PDL advocacy. Dahil naranasan niya mismo ang buhay sa kulungan, bumabalik siya ngayon para tumulong sa mga PDL at suportahan ang kanilang livelihood at rehabilitation programs. Mula sa taong minsang nangailangan ng tulong sa loob ng kulungan, siya na ngayon ang bumabalik upang maging boses at tumulong sa mga naiwan doon. Isa rin sa naging kontrobersya niya ang pagiging last-minute replacement host sa fan meeting ni Seo In-guk noong 2023 kung saan nakatanggap siya ng pambabatikos mula sa ilang fans. Pero hindi na bago kay Karen ang rejection at public judgment. At ngayong 2026, 10 taon matapos ang kaniyang pagkakaaresto, binalikan niya ang nakaraan at sinabi, "That season didn't define me, it refined me." Mula sa dating detainee, naging host, vlogger, actress, content creator at PDL advocate. Hindi niya hinayaang ang nakaraan ang magdikta kung sino siya ngayon. Pero hindi lang kulungan ang pinagdaanan niya, pati pag-ibig. Bago ang kaniyang pagkakaaresto, naghiwalay sila ng longtime boyfriend na si Chris Tan matapos ang 4 years na relasyon. Habang nasa I Do, lumabas ang ilang unresolved issues sa kanilang relasyon at napagtanto nilang hindi pa sila handang magpakasal. Nag-back out sila sa show at kalaunan ay tuluyan ng naghiwalay. Ngayon, mas pribado na si Karen pagdating sa kaniyang love life at patuloy na nakatuon sa kaniyang career at advocacy. Mula kulungan hanggang showbiz comeback, unti-unti niyang binuo muli ang sarili. Dahil ang pinakamalaking comeback ay hindi lang ang pagbabalik sa showbiz, kundi ang pagbabalik sa buhay matapos mong isipin na nawala na ang lahat. 5 taon siyang nakulong, pero hindi doon nagtapos ang kanyang kwento. Pinili niyang bumangon, pinili niyang magsimula muli, at pinili niyang gawing lakas ang sakit ng nakaraan. Dahil ang madilim na kabanata ay hindi ang ending ng kaniyang kwento.